So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dahil po sa medyo kakulangan po ng common sense ni Bato de la Rosa, si Bato po ngayon ay nababash sa Facebook. At saka sa Twitter, nakikita ko rin sa Twitter. So, ngayon, nauuso po ngayon yung dalawang butas at saka yung puncher. So, kasi yung mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, sa dinami-dami po ng discrepancies at ebidensya na peke yung dokumento ni Morales, ang pinagbasihan lang po talaga ni Bato de la Rosa para maging legit nga po yung dokumento na yan ay yung dalawang butas. Yung butas po ng puncher sa taas ng dokumento. Kung hindi ba naman engot tong tao na to, may puncher pa rin po hanggang ngayon. May puncher pa rin po hanggang ngayon. Pumunta po tayo National Bookstore, may puncher pa rin po hanggang ngayon. Ang dali lang nun mga kababayan, butasan mo ng puncher, i-photocopy mo, ipa-xerox mo. Legit. Di ba? So ngayon, kumakalat ngayon yung mga picture nga po ng puncher na yan, no? Yan, no? So, may dalawang butas yung ulo ni Bato, grabe naman kayo. Wag naman kayong ganyan, di ba? So ngayon, mga ka-Streetwise, pag-usapan natin tong dokumento po na to kasi nga po, nagsalita po yung mga congressman. Di ba? So sabi dito, no? Okay, lawmakers dismayed with Bato de la Rosa for trusting dubious source over PDEA chief. Di ba? Diyos ko, top-notcher. Top-notcher daw po siya sa investigation. Tapos, naniwala sa dalawang butas. Diyos ko. Naniwala sa puncher. Ay, ko, sumasakit ang ulo ko dito. So ngayon, sabi dito, okay, members of the House of Representatives has expressed their disappointment with Senator Bato de la Rosa for trusting the dubious source over the chief Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. House Deputy so maganda dito mga kababayan, panoorin na lang natin. Panoorin na lang natin kasi may video naman dito. Sige. Kita natin na i-prove po ng PDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, no? Somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Yan ito si Tingog Party List ito eh. So ngayon mga kababayan, no, ang sinasabi nga po ni Congressman ng Tingog Party List na may mas malaki pa nga daw pong plano to destabilize the president. So ayaw ng mga DDS yung mga ganyang klase mga statement, no. So ngayon ako kasi nakita ko kasi yung mga mga post nila Mark Lopez, nila Sas na binabanatan nila itong congressman na to. Pero mga kababayan, kung babalikan po natin yan, yung binabanggit nga po kasi dito, yung mga serial number. So ito nga po yung isa sa mga dokumento, di ba? So unang-una, walang control number. Yung pumirma, iisa lang, pero dapat dalawa yan. So ngayon, may nakita po ako dito, no? Signatures to the pre-operation report. Ito galing po ito sa procedure nga po ng PDEA. So Bato de la Rosa, dapat kasi mga kababayan, ang ginawa ni Bato de la Rosa, binasa niya muna. Ito nakalagay po sa procedure po ng PDEA para sa paggawa nga po ng operation report. So takalakihan natin Okay. So sabi dito, para po gumawa po ng isang pre-operation report, tulad nga po ng itong dokumento po na to, pre-operation report. Yan parehas na parehas pre-operation report nakalagay dito. So yan din yun. Signatories to the pre-operation report. So sabi dito, no, the POR shall always be signed by the team leader and noted by either of the following. So una mga kababayan, dapat merong POR. Yung POR po na yan, ayan po yung control number. And then dapat po, yan po ay pinipirmahan po ng team leader. Diba? Team leader at saka PDEA National Staff and Support Services
service director or his/her authorized representative. So, ibig sabihin nun, may pipirman dapat na isa, dalawa, at least dalawa, tatlo. Kasi kasama yung gumawa ng report. Pero mga kababayan, ang nakalagay po sa dokumento, ang pumirma lang si Morales lang. Bato, anong klaseng utak meron ka? Paano ka naging senador? Ang engot-engot mo. Ayan no, bato. May pinakita akong dokumento dito na procedure nga po na paggawa po ng pre-operation report. Hindi po magiging legit pag walang control number at yung pumirma ay isang tao lang. Kaya nga ang sabi ko nga mga kababayan nahinaan po talaga ako sa PDEA nun Nahinaan po ako sa PDEA nun sa pagsagot nila. Kasi dito pa lang mga kababayan, basag na talaga. Diyan pa lang po ipakita. Kasi kung kunwari, di ba? Kunwari kung ako PDEA chief ako. Kunwari ako si Lasso. Ipakita ko lang to kay Bato. Tapos na yung usapan Di ba? Dapat po, tatlo, at least tatlo ang pipirma po sa pre-operation report. Pero bakit dito iisa lang? Anong klaseng utak to si Bato? Gagawa-gawa ng hearing, hindi naman pala nagre-research. Bawal kasi magmura Di ba, Boss Mike, di ba? Kapag nagmumura tayo, nagkukulay yellow yung natin, nare-restrict yung content natin. Ko ba? Ito pa, next pa. Continue natin. Okay. Base kasi dun sa hearing kahapon, yung dokumento na pinresenta ni Morales, sinabi naman nga ni Kong Jude, at sinabi din ng PIDEA na wala naman siyang control number. So it's not in any record. Wala sa kahit anong record ng PIDEA yung ganong dokumento. Bawal pa rin yan Bawal yan, ano ka ba? Pwedeng inumin mo, Bato, wag Milo. Pwede yun. Pero yun, hindi pwede yun. Sige. Continue natin. So, obviously, the document doesn't exist. But kahit na sinasabi niyang it exists ni Morales, pag binasa mo naman ho yung address, para sa akin, wala naman ho atang ganong address. There was a unit number, tapos nakasulat na lang Rockwell, Makati. Kahit sino sa atin, kahit pumunta tayo ngayon sa Rockwell, wala tayong mahahanap na ganong address. Sure po ako. Wala pong naka-indicate na kahit anong building, kahit anong kalye. Ngayon, sige, okay to. So, ngayon, puntahan natin yung address. Diba? Yung address po nito, ang nakalagay, diba, ito Unit 4C, Rizal Towers Building, Rockwell, Makati City. Well, ewan ko lang, pero kunwari kung ako, messenger ako, mukhang mahanap ko naman siya. Kung totoo yung kung totoo yung address Kung ganyan lang po yung address, Unit 4C, Rizal Tower. So hanapin mo lang naman yung hanapin mo lang naman yung Rockwell. Tapos yung Rizal Tower, mahanap ko siya. Pero mukhang kulang naman talaga yung address. Kulang yung address. Dapat talaga merong may specific na address yan. Pero mga kababayan, ito yung hindi na naman nakita ni Bato. Gagawa-gawa ng hearing, hindi naman pala nakita to. Sa unang dokumento mga kababayan, ang nakalagay na address, Unit 4C. Ayan Unit 4C. Ang unang nakalagay na address. Sa pangalawang dokumento naman po, ang nakalagay na 46C na ata yung nakalagay 46C. Ayan Unit 46C. So, ibig sabihin nun, dalawang address. So, magkaibang kaso to. Grabe naman to. Basahin ko Ako, nagbabasa lang ako. Sara magpakangkang Kakay Morales. Loko-loko talaga to. Loko-loko talaga. Hindi, natawa. Loko-loko talaga. Natawa ako dun Hindi. Loko-loko tong si Mike, no? So, wala tuloy ako. Walang yan na to. So, ito. So, walang yan ka, Mike, no? So ito nga mga kababayan. So, sa sa address pa lang, mali na.
Dapat nakita rin to ni Bato eh. Hindi, actually dapat nakita rin to ng PDEA. Kasi ito lang yung punto ko ng mga kababayan eh. Siguro sa hearing po na nangyari nung una, nalaman na po ng PDEA na mukhang sablay talaga si Bato, siguro sa susunod na hearing, makakapag-adjust na po yung PDEA na ay, itong si Bato, bias to. So, gisahin natin yung dokumento ni Morales. Pwedeng ano yun eh. Pwedeng mag-adjust po kasi yung PDEA dito sa hearing. Na, syempre, engot-engot yung chairman, pwedeng sila na mag-adjust para lumabas po na yung kasinungalingan po ni Morales. Pero in my own opinion po talaga, medyo nahinaan din po talaga ako sa pagsagot po ng PDEA. Well, nasagot nila ng maayos, pero nakulangan po lang po talaga ako. Di ba? Takero, baka pwede pong makausap mo PDEA. Kasi may contact dyan. Si Boss Mike may contact dyan, wala ako. Okay, tapos itong mga kotse na yan, okay na yan ha, medyo ano na natin yan eh. So ngayon mga kababayan kasi, teka lang napakita ko ba? Okay. So ngayon mga kababayan, dahil nga po dyan sa pinagagawa nga po ni Bato de la Rosa, ito na yung mga lumalabas ngayon ng mga picture. Ayan no. Ito nakita ko to sa The First Couple na Facebook page. Diba? Bato, Jonathan Morales. Morales mga ano. Dalawang butas ka lang. Dalawang butas ka lang, di ba? So, tapos dito, ito post ko to eh. Di ba? The Punisher, The Puncher. Post ko yan. Kasi kumbaga ano eh, trending ngayon to eh, yung mga ganyang The Puncher na yan, yung mga butas-butas na yan. Tapos si Coach Jarrett naman, One Puncher Man. One Puncher Man. Lalayadan. Kasi nga po mga kababayan, ito yung sinabi ni Bato de la Rosa. Ito pakinggan nyo Alam ko napanood nyo na to, pero pakinggan nyo to. Sabi ni Bato de la Rosa, legit daw po yung dokumento kasi ano? At this early, I am convinced the existence of that document. Ayun. Kahit anong denial ng PDEA, ay tinatanggap ko yung denial ng PDEA because dalawang premier yung nagsabi. PDEA daw, PDEA. Boss Oras. Ay, patapos na ako. 15 minutes. Sabi sa akin kahapon, si General Lasso at si General Bitong, na talagang hindi nila makita yan sa kanilang file yung dokumento na yan, and they deny the existence of that document sa kanilang file. So, ano ba kung masama kung tanggapin ko yung kanilang explanation na wala talaga yan doon. But, kung sabihin nila na non-existent yan at hindi yan totoo, I will disagree with them because... Bakit ka disagree? Bakit ka disagree sa PDEA? Bakit? Nakita ko na talagang totoo yung papel na yun. In fact, inamin nga nila, ito, una, kay Morales. Yeah. Inamin niya na siya ang gumawa ng papel na yun at siya mismo kinonfirm niya pirma niya yung signature na nandoon. Natin. So naging legit daw po yung dokumento kasi ginawa ni Morales. Kita mo... Diyos ko. Tapos, right na PDEA, inamin nila yung nakalista ng mga sasakyan doon na gagamitin sa surveillance and casing operations. Ay, existing. Ito yung mga organic vehicle ng PDEA. Ito nasagot na natin to. Di ba nung nakarang content natin, nasagot na po natin to, na meron po kasing file na template. So, pwede pong i-edit yun. Yun nga lang, hindi po pinakinggan ni Bato de la Rosa yung paliwanag po ng PDEA. And then, next. At personal na sasakyan ng team leader na si Francia. Si Francia. So, very clear na totoo yun. At ang pinakakuha ko doon na talagang na-convince ako na totoo. Yung pinaka nakakaano na kung bakit daw po siya na-convince. Bakit? Ano yung pinakadahilan kung bakit ka talagang na-convince na totoo yung dokumento? Ito. Yung papel na yun na as claim by PDEA na AI generated or gawa ng computer ay nakita natin doon, no? Yung nakatatak doon sa papel na confidential sa taas ng letter C at saka sa taas ng letter A, may markings doon yung pagbutas ba ng puncher para ilagay mo sa passenger yung dokumento. So meaning, I therefore conclude, itong dokumento na ito ay old file ito. Yes. Old file. So totoo na, 10 years ago, ito, old file ito, really, yung ginagamit pa natin ng passenger. Talagang nga.
So, ang pinakamalakas pala na ebidensya kung bakit daw po totoo yung dokumento kasi nga daw po merong may butas. May butas ng puncher, walang yan. Ay, naku, sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang ulo kay bato, walang yan. So, ngayon, ito, yan. And then, nawala na ako. So, ngayon, kaya nauso to. Nauso yung one puncher man na yan. Yan. One puncher man, one punch man. Mr. Punch, the puncher. Diba? Hindi, actually, kasi mga kababayan, ang punto po natin dyan po sa puncher na yan, may puncher pa rin po hanggang ngayon kasi. So, ang importante, meron kang template, may template ka yan, nagawa mo yung dokumentong peke, tapos meron kang puncher, tapos ang ginawa mo, sinerox mo. So, tapos. Diba? So, tapos. Diba? May puncher pa rin po kasi hanggang ngayon. Madali lang pong gumawa ng dokumentong may puncher. May puncher ba ako dito? Wala akong puncher dito eh. Wala eh. Pero may puncher pa rin po hanggang ngayon. Oh. Yun nga, di ba? So yun mga kababayan, no? So anong masabi nyo nga po dito sa kalokohan po ni Bato de la Rosa? Di ba? Na pati po yung mga congressman ngayon ay talagang sinisita na rin po si Bato de la Rosa dyan po sa ginawa niya. Di ba? Pati po yung mismong dokumento na procedure, hindi po binasa ni Bato de la Rosa kung paano po gumawa ng report. No? So dyan po sa 1,700 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, paki-comment na lang po sa baba. No? So thank you po mga kababayan, so maraming salamat po. No?